Mahigit 100 milyong piso ang halaga pero madaling nasira ng isang bagyo ang isang proyekto kontra baha sa OAS Albay. Pino na rin kung bakit nitong Agosto lamang sinimulan ang repair kahit noong Oktubre pa ito napinsala. Nakatutok si Mark Salazar. Natunto namin ang project marker na ito sa gilid ng Calacran River sa Barangay Saban, OAS Albay. Ang flood mitigation project na ito ay isa sa mga nakalista sa Sumbong sa Pangulo website. Nakasaad sa website na kumpleto na ang proyekto Pebrero ngayong taon. Pero ganito ang aming dinatnan. Nandito ako sa ibabaw ng Calacran River sa OAS Albay, kung saan sinubok ang isang importanteng flood control project kung kaya bang proteksyonan ng mga tao laban sa baha. Pero October 2024 sa hagupit ng Bagyong Christine, gumuho ang malaking parte ng malaking riprap sa ilog na ito. Hindi na proteksyonan ng mga tao laban sa malawakang pagbaha noong panahong iyon. Oktubre nung isang taon nang pagguhuin ng Bagyong Christine na ang malaking bahagi ng riprap nito. Bigo tuloy maprotektahan mula sa pag-apaw ng Calacran River ang maraming lugar sa OAS, kabilang ang Barangay Saban. Yung tubig dito may mataas. Inabot nga dyan sa, lahat ng tubali, inabot ng tubig eh. Sa katawan nyo, mga hanggang dito. Maraming nasira ba? Bahay, ganyan? Marami. Kasi yung mga nandyan sa sityo, yung mga bahay nila, gawa sa light materials. Kaya yun ang inuuna ko, na mailikas. Akalaan niya nila sapat ng proteksyon ang riprap? Mahalaga kasi yun ang proteksyon ng mga tao ko rito pagdating ng kalamidad, lalo sa baha. Base sa kontrata sa proyekto na nakuha namin sa DPWH website, ang Richmar Construction ang kontraktor ng proyekto na nagkakahalaga ng halos 140 million pesos. Pero ang ganito kamahal na proyekto, bakit nga ba bumigay agad? Sa lakas ng tubig noon, yung current ng tubig ng Typhoon Christine, so unti-unti na damage. Pag nasa side, wala namang mga steel bars yun, parang riprap lang yung yung design namin. Sa ibabaw, sa side, sa likuran ng structure. Kaya yun ang parang bumigay. Sa tabi ng project marker, makikita dahil hinighlight naman ng pulang pintura yung dami at limit ng bakal na ginamit na palaman sa riprap na ito. Pero yung parting gumuho dahil sa Bagyong Christine noong isang taon, makikita na ang umusling palamang bakal ay dadalawa lang naman peraso. Nakita nyo ba? Yung iba nakita ko, meron din kaliitan. Bakit nga maliit? Yun ang hindi ko na alam kung bakit maliit. Hindi kayo nagtanong? Uy, bakit hindi naman. Kasi yung taga-DPWS naman, parati naman bumibisita dyan eh. Kaya nga naman hindi nila yun makita. Ayon sa pagsusuri ng DPWH Albay 3rd District Engineering Office, compliant naman sa disenyo ang proyekto, kaya markadong completed ang proyekto. Wala namang deficient sa design. Okay naman, depende sa namin, sa project engineer namin, kasi pina-inspection ko naman yun eh. October 2024 pa ito napinsala, pero ang pagkukumpuni nito, nagsimula 2 linggo lang ang nakararaan. Sabi ko, as soon as possible i-repair nyo yan. So, sabi ng kontraktor, amendable naman yung kontraktor na i-repair nila. Kaya lang bigyan nyo muna kaming panahon kasi yung mga ibang equipment namin nasa ibang lugar kasi may mga ongoing projects din kami. So, ngayon na i-ano nyo na. So, ongoing na yung repair nila ngayon. Hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang repair pero pinaparush na daw. Mag-repair din sila through their own expense. Kasi nasa warranty period pa naman to. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Richmar Construction, isa sa top contractor sa Bicol Region na may 15 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Sinisilip na ng District Engineering Office ang iba pang flood control projects na maaaring na-damage ng Bagyong Christine at nangangailangan ng retrofitting para tumibay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.